Yun. So, good morning mga butingting. Siguro mapapansin nyo meron tayong isang computer dito sa harap. So, actually kahapon pa to dumating sa akin. Ngayon ko lang siya bubuksan at i-repair. So, dahil medyo may ginawa pa po tayong iba. So, ngayon, ang problema nito, itong PC na to ay, ang sabi nung may-ari sa akin, kapag ang ginawa niya lang daw is lilinisin niya lang dapat tong computer. So tinanggal niya yung CMOS battery, chinek niya yung CMOS battery kasi pinalitan niya rin pala yung CMOS battery dahil drain na. So kapag ginagamit niya, lagi siya nag-a-adjust ng date and time. So pagka ganun yung mga issue nyo, palitan nyo lang siya ng CMOS battery, magiging okay na yon. Setup nyo lang siya sa BIOS, then good to go na yon. Kaso, ang problema ng computer niya, nung pinalitan niya ng CMOS battery, naging okay na. So, medyo siguro, nakita niya medyo marumi, nilinis-linis niya rin, yun na din daw. Tinanggal niya yung GPU, nilinis niya, memory, nilinis niya. Kaso, nung binalik niya, ayaw na mag-display. So, yun, nag-attempt siya mag-basic troubleshoot, at hindi siya nag-successful. So kaya ginawa niya, tinawag niya yung ating atensyon, nag-message siya sa atin para sabihin yung problema niya sa computer niya. So ayun. Ang gagawin po natin ngayon ay check natin kung magagawa natin to. So hopefully magawa natin. Okay, set up ko lang po yung camera natin. Pero try muna natin siyang buhayin. Naka-setup na yung nito eh. Try muna natin siyang buhayin, baka mabuhay. Ayun, nagbi-blink ko. Natin sa nakamlak. Hindi ko pa pinipress yung power button nito, nag-aano na. Press tayo ng power button. Ayan. Nag-on yung RAM niya. So, dapat dito sa monitor natin magdi-display yan. So, meron tayong ilaw. Ayan. Nagbi-blink. Nagbi-blink yung natin, na-unlock. Meaning to say, goods na siya. Pero, bakit ang tanong, bakit wala siyang display? So, yun ang aayusin natin ngayon. So kung mapapansin nyo, ang memory niya, isa lang yung umiilaw. Kasi actually dalawa siya, dalawang memory. Yung isa wala siyang RGB lights. Yung isa meron. So, tingnan natin, buksan natin to bakit ayaw niya mag-display. Setup ko lang tong camera natin. Hihiga ko rin tong computer kasi masyadong malaki. Masyadong malaki ang kanyang computer. Hindi kasya sa lamesa ko. Adjust natin. Press natin yung power. Hindi. Tanggalin muna pala natin to. Try natin siyang i-press. Yun ang pinagtataka ko. Pag pinower on ko yung, may switch kasi yung power supply niya.
pag, pag inano ko yung power supply, ito, may switch eh. So, pag inon ko yung power supply niya, umiikot na kagad yung fan. Tapos nagbi-blink yung ilaw ng lights dito. Pero pag i-press natin yung power button, iikot siya ng malakas yung CPU fan. Tapos yung GPU niya umiikot din, pero walang display. So wala pa rin tayong display, kabuting-ting. Tryin muna natin siya ng basic troubleshoot. Basic muna tayo. So, kamusta po ang inyong nagdaang linggo, mga kabuting-ting? Sana po hindi kayo nilubog. Kasi kami, dito sa Nabotas, lubog po yung Nabotas, pero yung bahay namin sa harap lang po yung lumubog. Pero pinasok din po kami ng tubig. Umiikot kagad yung fan eh. Oh. Na-press ko na yung power button. Tingnan natin yung ating So, meron naman tayong numlock pero wala tayong display. Meron din tayong caps lock. Nagre-respond sila. Pero wala tayong display. Umiikot yung GPU niya, yung GPU fan. Pero hindi nagdi-display. Try natin ito isang RAM niya. Press natin yung power button. Umiikot eh. Diyan ako nagtataka eh. Yan mga kabuting-ting. Naka-stack up. Ayun. Nagbiblink pa rin yung numlock natin. So, ginawa natin mga kabuting-ting. Nag-try ako ng isang monitor ko. So, hindi natin dito papalabasin yung display. Dito sa isang backup nating monitor. Kaso, wala pa rin siyang display. Umiikot na siya oh. Yung CPU fan, GPU fan. Umiikot naman. May lights naman yung memory niya. Pero wala pa ring display. Pero pag pinrest natin yung numlock, may ilaw oh.
So, nasa palagay nyo mga kabudingding, caps lock, pe-press ko yung caps lock ha. Nagre-response. So, focus tayo ngayon sa GPU niya. Kasi imposible yung dalawang RAM niya sira. Pero, check natin. Let's give him a benefit of a doubt. Try tayo ng ibang RAM stick. So, meron tayo ritong RAM. Try natin gumamit ng ibang RAM. Press yung power button. Ayaw nang umikot ng rack ng ano. Ayaw umikot ng fan. Yung umikot. Gumagana yung NAND lock pero walang display. Caps lock, good. Wala pa rin siyang display. So, ang gamit nating connection nito, yung GPU port is HDMI. Ang gagawin natin ngayon, try natin gumamit ng DVI. Try natin sa DVI port. Gumamit ng DVI port. So, gamit tayo. Press natin ulit si power button. Ayun. Nabuhay siya. Oh. Nabuhay yung kanyang computer using DVI port. So, ito yung gamit natin ngayon, DVI port. Pagka gumamit tayo ng HDMI, hindi siya nagdi-display. So, may problema tayo dito sa display port. Sa HDMI port. Ang problema natin nasa video card. So, yun ang gagawin natin ngayon. Tatanggalin natin to. Yung video card, titingnan natin kung bakit ayaw mag-display. Pero ang gamit natin dito is yung RAM ko, yung memory ko. Try natin ibalik yung memory niya kung magdi-display.
sa ating power button. So nakakabit na yung dalawang RAM nya. Tingnan natin kung magdi-display. Ayun, magdi-display nga. Ayun, oh. So buhay ang computer. Check ko lang. Buhay na yung computer natin, pero ang gamit natin dito is yung DBI. Sensya na kayo, medyo marumi yung ating monitor. Ayan na, pumasok tayo sa Windows. So buhay na yung computer pero gamit natin DBI port. Ang gagawin naman natin mamaya, try natin siya uling buhayin using HDMI. Pag hindi pa rin, ibig sabihin may problema tayo sa HDMI port nya. So buhay na siya, oh. Ayan na. Buhay na. So gamit natin HDMI port. Try tayo magbukas ng HDMI kung mabubuhay. So yun, oh, yung puting yan. Naka HDMI tayo. Tingnan natin kung magdi-display. So wala. Yung numlock natin gumagana na. On, off, on, off. Pero wala tayong display. Ibig sabihin may problema tayo sa HDMI. So patayin natin. Tanggalin natin yung video card nya. Wala tayong problema sa motherboard, sa CPU, sa processor, sa memory card. Good sila lahat. Ang problema natin nandito sa video card nya. So focus tayo sa video card dahil ito yung sumasablay.
natin bakit ayaw niya mag-display kapag HDMI port. So, kailangan natin buksan yan at i-check sa microscope. So, hindi pa ito nabubuksan. Sealed pa, oh. Silipin muna natin dito. HDMI port. Parang merong problema. Punta tayo sa microscope para mas kitang-kita natin. Set up natin yung camera. Tingnan natin yung HDMI port niya. So, dito sa side na to. Ito yung HDMI port niya. Linisin natin.
So, siguro pag hindi ito nag-display, tirahin natin siya sa tawag nito. Nakalimutan ko tawag. Anyway, kung di siya magdi-display, may gagawin tayong isa pang option. Pero sa ngayon, kailangan linisin muna natin to. Ang dumi oh, ang daming alikabok. Sa kabilang side, tingnan natin to. HDMI. So, linisin natin yung HDMI na to. Yung kabilang side. So, nilinis ko na lahat. Linisin na natin lahat. Nandito na rin naman eh. Tingnan muna natin kung may umido.
Tingnan din natin tong HDMI port niya kung may problema tayo sa loob. Mukha namang okay yung HDMI port, mukhang malinis naman. Cotton buds. Okay, malinis na. Lagyan na rin natin siya ng bagong thermal pad, bagong thermal paste. Thermal paste niya tuyo na rin eh. Medyo hindi na rin siya malagkit. Okay. Lagyan natin ng bagong thermal paste. So, babalik na natin yung kanyang GPU. So, usod-usod ka muna dyan. Linis naman yung fan.
ka na nandun ka na sa krisyento, sa kantahan, nasa krisyento ka na, Pastor. Kaya, physically. Kaya, ikaw ay nandoon na sa punto ng rurok, yan ang mataas at kung sa pelikula naman, ikaw ay nandoon na mismo sa climax. Sana, pinakamataas at defining moment ka sa. Kasi yung tipong, hindi, kahit na gusto mo na mag-willy, hindi ka makapunta sa CR, dahil nga, nandun na sa ano yung pelikula. Parang pag dinamis ka sa yan, kaya, ako, kabang-kaba, so na at ang mga susunod na taon ng aming Pangulo at nagpalabas na rin po ng advisory. Kaya, ano na-experience mo na nakapunta ka sa SONA ng advisory na ang tanggapan ng House Secretary General kaugnay sa paghahanda para sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mahigpit naman, Pastor, na pinatutupad na ang No SONA 2025 ID No Entry. No? At yung No SONA Car Pass No Entry Policy. Mahalaga to, no? Security yan. Security yan. Ano? At kahit naman lalo na sa mga taong pag-usually walang invitation dyan, hindi ka talaga makakapasok kasi naririyan lahat ng mga So, this is it. Na-try natin ikabit ulit kung magdi-display na siya. sabi natin ng influencer sa ating pangalan. Sinabi rin ng PNP Chief Nicolas Torre III na tiyak ang kaligtasan sa lugar na kung saan nasa 13,000 ng mga pulis ang nakadeploy. Yan ang nakita ko kanina, Pastor. Sa NCRPO, kabilang na rito ang Civil Disturbance and Management Units, yan yung CDN, no? Units na pulis. At ito yung pag may mga nagrarally, sila yung mga humaharap at Pastor. Ang dami rin mga kababaihang mga pulis, no? Mga police women na dinideploy. Bakit kaya mga babae? Baka di ko natin binabata na kayo na nila. Ano kaya added charge ng mga pulis mo naman natin? Ang alam ko, Pastor, dalawang na ano yung purpose na una. At kung babae kasi, kahit pa paano ang mga lalaking rallyista, medyo mas maingat daw sila sa kanilang pag-craft, no? At kung babae naman ang rallyista, maaaring babae pulis din, o maaaring may psychological aspect ito. Pero ako, sa araw pala nakikita ko yung mga pulis, tapos kagabi, pagdaan ko, galing sa aking pinuntahan, nakita ko rin yung mga tent, mga alas 12 ng tanghali kapon. So, tatry natin gamitin yung HDMI port kung mabubuhay siya. Para masaya. Baka inaakala ko inaayayahan nila yung mga release ng mga video ko sa kanya. Hindi ko alam. Pero kung para lang kalmado, simple lang yung ating sitwasyon. Matindi yung paghahanda dito, no? Matindi. At samantala po, nako, ito na, story. Kasi nga, yung mga kahanapay natin ng motorista, meron pong advisory ang LBA, Constant Manila Development Authority, na para po sa ating traffic rerouting, mapapatupad ang zipper lane o counterflow traffic still sa Commonwealth Avenue ngayong araw para sa mga government officials and guests na dadalo sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga, Pastor, kailangan nilang asahan ang bigat ng daloy ng kalsada dyan sa area ng Pagpao ng pasensyahan. Kaya, sa inyo, Pastor, talagang ano ginagawa niyo kung kayo mga SONA na yun? Wala mo na labasan. But usually, kung wala rin lang importante na pupunta, hindi na kami lumalabas. Although, kung lalabas ka, o halimbawa, nandun ka sa area ng bandang Batasan San Mateo Road. Halimbawa, subdivision doon ay Pilipinas 2. So, try natin buhayin. Kabuting-ting. Pinulis natin yung power button. Umiikot na yung fan. Umilaw na siya. Yung RAM. Tingnan natin dito sa monitor kung magdi-display. So, wala pa rin. Wala pa rin tayong display. Pero nagnanamlock na siya.
natin gamitin yung na nakadeploy ngayon sa DBI port. ng vehicular at pedestrian traffic. No? Traffic advisory signage ang nakalagay sa daan para gabayan ang mga motorista sa mga alternative routes yung sinabi mo, Pastor, ano? At sa mga patungo naman ng northbound Nating mabubuhay. mula sa Quezon Memorial Civil ay patungong Fairview, maaaring kahatin ang North Avenue, ikot ka talaga yan ang ano yan, ano? Press natin yung power button. Sa Mindanao Avenue at ulit Umikot na ang fan. sa Uyo Road, Umilaw na siya. papunta sa Yung monitor natin, nabuhay na. Talagang may problema ang HDMI port niya. So, tatanungin natin si customer kung tawag nito, pero check muna natin yung video card niya, tanggalin natin. Baka kasi may problema sa mga pyesa. patungong Quezon Memorial Circle, ganun na yan. Sa Uyo, makikita is walang remote facility na makikita. Mag-check tayo ng component sa paligid ng Awkward na hindi ko balikan. ano niya, Lalo na kasi may looming kasi na tinatawag kung maaari magkaroon ng HDMI port. crisis, no? Anong ibig sabihin ng constitutional crisis? Ang constitutional crisis ay kung dalawa sa tatlo o ang tatlo na sa ay gobyerno na co-equal ay hindi nagkakasundo. Parang sa pamilya yan, si nanay, si tatay, hindi nagkakasundo. So may crisis. So, looming yan kasi nga meron tayong mga naririnig na kasundo ng Kongreso, no? Doon sa desisyon ng magkaapila ang House. So, maaari sigurong banggitin pero I don't think na i-discuss ng ating mga Pangulo yan thoroughly dahil sinabi naman niya na ayaw niya, kung siya daw tatanong ayaw daw niya ipagpatuloy. Pero mag-aantay pa rin ang taong bayan siguro na masabi, pahakyaw, kung ano man, no? Ang tingin ko lang, yung pagkasasabihin ng Pangulo dyan, mag-focus tayo sa mga bagay na kinakailangan natin yung pinto. Dahil gumagana ang ating mga execution, sabi ng dating execution, ating expectation. Sabi ng Pangulo, let us respect the rule of law. Simple yun. Kasi yung statement na ni Claire Castro, iusip niya ang Claire Castro, tawag ko ito sa sinabi ko, na let's respect the rule of law. Marami nang napuyan, sunod ng Pinoy, pasahin ng 97 pages. Isa ako dyan sa napuyat na pagod, Pastor. Pero makikita natin that 13-0 ang naging voting dyan. 13-0 parang ang anak ng Senado tuloy ng Senate. Anong Supreme Court. Kaya parang ang yun ang na-imagine ko. Pag sinabi ng unanimous, sali. Ang isang inaasahan ko, well, sabi nga, shooting for the moon. Ang iniisip ko, baka ang gawin ng Pangulo, mag-try na mag-offer ng news. Buksan natin siya ulit. Balikan natin yung hourly news ng ating Tanggalin natin ulit. reporters ng ating news team sa FTVC. So wala naman akong nakitang problema dito sa mga component dito sa sa HDMI port. Magkabilang side wala akong nakikita. Baka may problema tayo mismo sa HDMI port mismo. So I suggest sabihin ko na lang siguro sa may-ari or sa customer natin na either the two ang pwede niyang magamit, which is DBI port or display port. So assembly lang natin tapos i-test natin ulit. So naikabit na natin using DBI port pa rin tayo. Press natin yung power button. So umikot na siya. Tingnan natin kung iilaw yung RAM. Sa presidente. At least, di ko alam kung sinabi niya na siya ang yung designated survivor sa kanya.
nangyari. Nag-on and off yung fan. mga quote-unquote pagbobola na sinabi ng Pangulo. At ngayong araw nga daw po ay magbiyahe ng Vice President papunta naman daw Ayusin muna natin tong camera natin. Well, again, very colorful ang statement, position. Nararamdaman mo ang di na kasi nung unang mga siguro nagdalawang zona medyo nagano pa nagpo-pullback pa ng punches Ngayon talagang all out talaga yan. Hindi naman shocking na hindi pupunta. Hindi pag pupunta si Bibi Sara doon, maaaring mas maging kagulat-gulat dito sa Rob Ward. Maaaring siya pumalakpak. Maaaring siya tumayo. And siguro pati nagtatay din ng security nakatingin sa kanya, di ba? And all of those things, no? And mind you, Pastor, ang zona na ito ay gagawin sa bata sa pusa. Diba? Kung saan mismo po, ang kanyang mga best friend ay nandoon sa lugar na yan. So, kaya na, best friends, no? At, pero, alam mo, upa-upa, nandun yung mga nag-fight sa kanya at nandun yung mga senator judges. Press natin ulit yung power button. At the same time, pati ang mga justices nandiyan din yan. Naraniyan din yan. At it's Ano nangyari? Ba't tayo yung mabuhay? spectacle kapag naroon ang visible. Pero mas maganda yung sinabi mo. Sinabi niya. Okay na siya kanina, di ba? Kabuting-ting. Magsalita. Wala din naman sinasabi ng ating pagtulungan dito ako at tayo tulong tayo magsama-sama. Siguro yung term siguro ng tulungan at pagsama-sama. Yun ang dapat. So, bago natin talakayin, Pastori, yung tungkol sa mga flood control project kasi nasa phone patch na natin yung ating interview. Sa hanay ng ating Loko. kultura, matitindi na yun ang habagat ng bagyo kung saan tumabot na sa halos 1.84 billion yung mga damages kung saan mga 60,000 farmers at fisherfolk at apektado. At sa latest bulletin ng Department of Agriculture, nasa 43,689 metric tons. Okay, yun. Ayaw niya rin mag-display. Mula sa 55,000 na hectares ng agricultural land. At nakikisilabong Pastoria, Cordillera, Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Region, Tumitrik Western tayo nito, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon at National Capital Region. At bilang ayuda, Pastor Nick, nakita mo dyan yung inilabas ng agency ng ahensya ng 400 million na survival and recovery program. Tama. Kaya nga, layo daw nito ay magpautang, Pastor. Ayun, display na. 5,000 pesos sa zero interest. At kasabay nito ang paglabas naman ng 260 million indemnification para sa Display na siya. Ang tanong, bakit siya nag-on and off kanina? pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Tapos, tinanggal lang natin tong RAM. Online na nag-text sa'yo ng mga loan sharks naman. Kawawa naman. Kawawa naman yung ating mga magsasakay. Para bigyan pa tulong sa atin itong paksa na ito. At ano yung inaasahan din natin sa ng ating Pangulo, napakayano, bigyan tayo ng scoop dito. Nasa video po natin si Assistant Ayun, may display na siya. Arnel Pineda, ang spokesperson ng Department of Agriculture. Okay na. So, ililipat natin yung, ikakabit natin yung isang RAM para dalawa na siya. Magandang umaga po sa lahat ng balik-balik. Nakasama po natin si Pastor Jeremiah Benita. Good morning, Asek. Hi, Pastor Jeremiah. Magandang umaga. Opo. Dito sa agriculture po, nabanggit natin ang mga ayuda. Meron pa po ba na posible na i-announce ng Pangulo patungkol po ito sa challenges po natin sa food security? Ngayon po kasi ang mga challenges po natin pinakamalaki ay halimbawa po last year tinamaan po tayo ng El Nino at then yung mga sunod-sunod na bagyo at bumaba po may 1 million metric tons naging production natin ng palay. Nandiyan pa rin po yung mga transboundary
button, power on. i-highlight po siguro ng ating Pangulo patuloy na pagbaba ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas, na nagdulot po ng mababang inflation sa ating buong ekonomiya at ang pagsawa So, dalawang RAM stick na nakakabit. pagdating din po ng Yan na, may display na. So, advice lang natin kay client na bili na lang siya ng DVI port para sa ano niya, sa video card. DVI port or display port. So, siguro yun lang mga buting-ting. Again, kung meron po kayong mga gustong ipa-repair ng mga computer or laptop, cellphone, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. So, kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo naman po siya ipalalamove. Or pwede kayong magsadya rito. Yun nga lang, nandito tayo sa bahay, nagre-repair. And kung nasa part kayo ng province, pwede nyo ipa-ship by LBC or JNT. So, lahat ng shipment, sagot nyo po yun, back and forth. Then, kapag na-fix naman natin yung laptop nyo o yung computer nyo o yung cellphone nyo, ano po yun, bali ang payment natin through GCash. So, bago ko ipa-ship back sa inyo, you need to pay first muna bago po natin ipa-ship para po dun sa ating repair. So, yun lang po. Maraming salamat mga kabuting-ting and have a nice day po. God bless po. Bye-bye.